Magandang gabi mga kapamilya, narito na tayo sa episode 236 ng APG's Batang Quiapo. Nakalipat na nga ng tuluyan ng pamilya Montenegro. Kung makikita ninyo mga kapamilya ay napalipat sila dito sa ancestral house. Talagang napakaluma, no? Mukhang panahon pa ito ng Kastila. Kaya kung makikita ninyo, mukha siyang nakakatakot. Pero pagpasok mo sa loob ng mansyon, sobrang ganda. Ubod ng ganda, di ba? Kung titingnan mo lang sa labas, mukhang pangit. At saka liblib na lugar itong kinuha ni Olga. Si Olga mismo ang nag-asikaso nito. At syempre napamangha si David, sabi niya, "Lo, mukhang bago tong nilipatan nating mansyon na." Sabi naman ni Olga, "Ang totoo niyan, Tanggol, luma na ito. Ako mismo ang bumili nito at nag-asikaso para liblib, para hindi tayo makita ni numan." Sabi naman ni Don Julio, "Dito natin sisimula ng ating negosyo. Dito tayo muling babangon. Hindi ba, Ramon?" Sabi ni Ramon. "Severino, di ka, ano po yung bossing? Kinakailangan ko ng kopya ng litrato ng lalaking tumangay kay Monique. Ibigay mo sa akin." "Sige po." Bumaba na nga itong si Ramon at tumungo na nga sa kanyang bar para uminom na naman ng alak. Kasi nga, laman pa rin ang isipan niya si Monique kahit bago na nga itong tahanan na nilipatan nila. Samantala, habang nasa bar itong si Ramon, nag-iisip siya kahit saan daw Pilipinas sa halugugin niya. Makita lamang yung lalaki tumangay kay Monique at tatapusin niya to, papatayin niya. "Sino ka ba? Nagkita na ba tayo noon? Kilala mo ba ako? Dugo mo ba yung nakita ko doon sa lugar na yon?" Dumating na nga si Severino at ipinakita yung malinaw na kopya. Yan na raw yung pinakamalinaw na kopya ng mga litrato. "Namumukhaan mo ba yung Severino?" Sabi niya. "Hindi po, bossing, pasensya na po. Mabuti pa tipunin mo lahat ng mga armadong lalaki na kasama natin nung hinahabol natin si Monique. Kakausapin ko silang lahat." "Sige po, bossing." Samantala, sumakit nga ulo nito ni Chief Espinas. Bumalik na nga ng opisina at talagang kinakabahan dahil nga sa nangyari. Sabi naman ni Makasantos, "Anong plano mo kay Tanggol, Chief? Mukhang lumambot ang puso mo kasi hindi mo man lang binigyan siya ng parusa." Paano yan? Baka lumaki ulo sa iyo ni Tanggol. Isipin nun, mabait ka. Nadaan ka lang sa pag-iyak-iyak." Sabi naman ni Chief Espinas, "Tigilan mo ko, Makasantos, baka ikaw ang bigwasan ko." Kakatawa Mabuti pa, tawagin mo na lang si Bubbles, papuntay mo siya dito at gusto kong makausap. Samantala ito naman si Mayor Celso, lumabas ng selda para tunguhin nga itong tindahan kung nasasan si Bubbles. "Bubbles, para sabihin ko sa'yo, magpahinga ka na muna. Kagaling mo lang dito Ako na mismo magbabantay ng tindahan. Lo, okay na ako dito. Mas maigi na rin to, baka mapalaki ko pa yung benta, baka matuwa pa sa akin si Chief Espinas. Pasensya ka na, Apo Wala ka dapat dito. May magandang buhay na nakalaan sa'yo May maganda kang kapalaran sana kung wala ka dito, kung hindi ako naging lolo mo. Patawarin mo ko." "Lo, hindi dapat kayo nag-asalta ng ganyan. Kayo nga tong pinakamabait na lolo na kilala ko Plus pogi pa. O diba? Saka masaya naman ako dito wala ganito talaga yung kapalaran natin. Kasalanan ko rin naman kasi naging pasaway ako. Matigas ang ulo ko kaya ito na pala ako. Magkasama tayo dito. Pero hindi ko naman pinagsisihan yan, lolo, kasi bukod sa masaya ako dito, magkasama tayong dalawa." Sabi naman ng lolo niya, "Hindi, kasalanan ko to. Kaya ka nandito, kaya napariwara ang buhay mo. Sana mapatawad mo ko, Apo. Dahil sa ginawa ko, nadamay ka." Sabi naman ni Bubbles, "Okay na po yun, Lo." Niyakap niya. Dumating si Makasantos, sabi niya, "Bubbles, pinatatawag ka ng Chief Espinas." Umalis na siya at inescortan nga ng mga gwardiya. Ngayon, pagdaan ni Bubbles, nakita siya ng mga tropa ni Bong. Sabi ng mga tropa niya, "Paano ba yan? May plano tayong patayin si Chief Espinas, di ba?" Siyempre, tuturo yan si Bubbles. Kampi siya dun Malakas yan kay Chief Espinas. Sabi ni Bong, "Kaya nga pero bigyan nyo sa akin si Bubbles Balato nyo yan sa akin, ako bahala dyan." Talagang gusto kong tikman yan
bago natin mapatay si Chief Espinas at bago tayo makaalis dito. Basta, ibalato nyo sa akin si Bubbles. Ngayon, eto na. Sabi ni Bubbles, Chief, pinatatawag nyo raw po ako. Bubbles, magsabi ka ng totoo, saan kayo galing? Sabi ni Bubbles, Chief, nagpalamig lang ho kami. Talaga nagpalamig? Samantalang kami, ang dami-dami namin ditong ginagawa, samantalang kayo nagpalamig kayo ng halos 2 araw. Wala kayong paramdam? Naghahagilap na kami kakahanap sa inyo? Totoo po yung Chief, nagpalamig lang po talaga kami. Inaabulo kasi kami ng mga pulis kaya nagpakalayo-layo muna kami ni Tanggol. Saan kayo nagpunta? Nakiusap po sa akin si Tanggol na kung maaari, puntahan niya yung pamilya niya sa May Quiapo. At pumayag ka naman. Mukhang nagiging mabait na yata yung puso mo, Bubbles. Sa akin lang naman po, Chief. Kailangan ko po bantayan si Tanggol. Kaya po sinamahan ko para lang masilayan niya yung pamilya niya doon sa May Quiapo. Tapos po, nalaman din po niya doon sa isa sa mga kakilala niya sa Quiapo yung tungkol po kay Mokang. Sino naman si Mokang? Yung kababata niya at yung babaeng pinakamamahal niya. Binilikan po namin si Mokang para iligtas si Tanggol, pero sa kasamaang palad, namatay po siya. Gawa po ng hinabol po siya ng asawa niya. Nakipag-inkwentro kami. Napalaban ho kami, sabi ni Chief Espinas. Pinagkakatiwalaan kita, Bubbles, may tiwala na ako sa'yo. Kaya hindi ka mawawalay kay Tanggol. Pinagkatiwala kita na samahan mo siya. Ngayon, kapag nalintikan tayo dahil nga sa pangyayaring ito, sabi ko sa'yo, Bubbles, madadamay ka rito. Sige na, bumalik ka na doon at baka masampal pa kita. Ngayon lang na ulit na pagalitan ni Chief Espinas si Bubbles. Sinundan ni Makasantos si Bubbles. Sabi niya, Bubbles, huwag na kayong gagawa ng kabalastugan ha. Ayoko nang maulit to. Kasi kayo, pare-pares kayo malilintikan. Pasalamat ka. Mabait si Chief Espinas at hindi kayo pinarusahan agad. Sabi ni Bubbles, huwag ka mag-alala. Una't uling beses na to, hindi na mauulit. Ngayon, tumawag itong si Chief Espinas. Sabi niya, kay Warden, bantayan daw si Dimagiba sa si Mando. Sundan daw para antimano kapag meron daw ipitan na nangyari at nag-imbestiga ulit ito si Dimagiba, meron silang makikitang baho, meron silang panlaban. Sabi naman ni Makasantos, Chief, wala naman kayong gagawin man lang? Ha? Matapos na gawin sa atin ni Tanggol yun, isa pa nun napatay pa yung babaeng tinakas niya. Delikado tayo nito, paano kung mag-report yung mga magulang? Didawit tayo, sabi ni Chief Espinas. Saka na muna natin problemahin yan. Sa ngayon, pakawalan muna si Tanggol, ibalik sa selda niya. Chief, ba't naman? Mahirap na. Kita mo nung nakaraan, di ba naging ganyan din ang sitwasyon ni Tanggol noon? Nangyari, nag-amok, nakapatay. Kaya laking perwisyo binigay dito. Kaya pakalmahin na muna natin. Kailangan pakisamaan muna natin si Tanggol para may masmasan. Kaya kailangan makabalik muna siya ng selda para makapag-isip. Sige na, sundin mo na ako. Sabi ni Makasantos, ang lakas mo kay Chief Espinas ha. Salamat ka. Babait siya sa'yo at hindi kanya binigyan ng parusa. Tumayo ka na dyan. Pinababalik ka ni Chief Espinas sa selda mo. Tayo! Sabi ni Makasantos, Bumalik siya kasi parang hindi nakikinig sa kanya si Tanggol parang walang naririnig. Hanggang sa tumayo na nga si Tanggol at pasama ang titig kay Makasantos. Parang kapag ginalaw mo si Tanggol o kaya bahawakan mo lang yung balat o kaya hawakan mo yung tenga parang papalag di ba? Talaga mapapatulan niya si Makasantos At ito na nga ang ating kaganapan na ating mapapanood bukas. Sobrang galit ni Ramon, pinagpapatay niya yung mga tauhan niya kasi ni isa walang nakakilala kay Tanggol. Wala yatang natira dito. Buhay naman pagkabalik-balik nila rito sa mansyon, pinagpapatay niya. At samantala, eto namang si Olga, hindi niya pinag-alam kay David na patay na si Mokang. Sabi niya, hindi na raw babalik yun. Paano nga naman siya nakakasiguro? Hindi kasi alam ni David na patay na nga si Mokang. Samantala, nagbigay na nga ng report itong si Mando sa si Rigor kay Colonel Suarez tungkol nga sa mga anomalyang nagaganap sa Bureau of Corrections. Ano kaya mangyayari dito? At samantalang si Tanggol, hinarap siya mismo ni Mayor Celso. Kinumpronta siya
na kapag napahamak muli si Bubbles, siya mismo ang papatay kay Tanggol. Yan ang mga magaganap bukas sa araw ng Huwebes, January 11, 2024 sa episode 237. At kung bago ka pa lamang sa aking channel Kapamilya, kung maaari makahingi ako sa iyo ng munting subscribe at click mo na rin ang notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other Kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.